Magandang umaga po sa ating lahat. Morning, Olgen. Sa ating mga bisita, good morning po. Welcome sa Olgen. Ako po si Brother Sly Marasigan, isa po sa elders ng church na ito. Totoo nga, sabi ni Pastor Fritz, pinawisan niya tayo sa awitan, pero masaya. To start off, let's play a game. Kita na ba sa screen natin? I will be giving out some words or acronyms siguro na madalas na encounter ninyo. Tapos tingnan natin kung familiar kayo sa mga words na ito. Okay? Ito, alam natin kung sino madalas nagsasabi na ito, di ba? Pastor Benzi, anong GBUM? Gabum. Anong gabum? God bless you more. Bigyan ng prize yan. Ito. Medyo mas bago-bago ba ng konti ito? IIRC. Hindi alam ni Ninong Tony ito. Anong sagot? What's this? If I remember correctly. So nakukuha po, di ba? For each word, meron pong corresponding, for each letter may corresponding word. Okay. IDTS. I don't think so. May narinig ako. Tama? I don't think so. Very good. Ito. Hinahanap ko kanina pa, hindi ko makita. Panahon ni Kuya Manny ito eh. Nasa si Kuya Manny? Italy. Alam mo to? Hindi alam ng mga bata to. What is Italy? I trust and love you. So from Kuya Manny, pumunta tayo doon sa medyo mas bata. Hindi po Lomi yan ha, hindi Lomi. L-O-M-L. Sino po ang mga Swiftie dito? Taas ang kamay. Taylor Swift? Ano ibig sabihin Taylor Swift? Ano ibig sabihin? Love of my life. Love of my life. Ito, mahaba-haba ulit. ICYMI. Ano po ito? Wala yatang makakuha. Pakibasa na lang yun. In case you missed it. Ito, kanina ko ba hinahunting to? Ito po, tingin ko panahon ni Kuya Alex at ni Ate Edel to. Malamang nung nasa campus sila, ito ginagawa nila. Alam din na matanda to, pero bata, I don't think so. HHWWPSSP. Alam, matatanda na itong mga to. Paki-reveal ang sagot, Kuya. Holding hands while walking, pasway-sway pa. Okay. Yung pong title ng ating program today, IMHO. IMHO. What does it mean? Sabi dito, in my humble opinion. Sa iba po, ang ibang variation, ginagamit nila, in my honest opinion. No? So, kahit alin sa dalawa, pwedeng interchangeable yan. Ito pong susunod, ito ang favorite ko. Kapag sinasabi sa akin ito ng asawa ko, tuwang-tuwa talaga ako. ILYSM. Ano ibig sabihin? I love you so much. Hindi po. Pag amin dalawa, iba ibig sabihin yan. Flash. I libre you, Sly Marasigan. Or I libre you sa mall. So ito po ay, dahil sinabi ko na sa inyo, pwede nyo na rin gamitin sa mga asawa nyo, boyfriend or girlfriend. Diba? Pag sinabi mong ILYSM, I libre you sa merienda. Diba? I libre you sa midnight. I libre you sa market. Okay? Pakilabas po yung totoong meaning. Anong ILYSM? Yun. I love you so much. Next. Eto. Ano ibig sabihin nito? ELIHU. May nakakaalam? Wala? Malamang wala kasi hindi po talaga siya, hindi siya acronym. Anong ibig sabihin ng Elihu? Si Elihu po ay isa sa mga kaibigan ni Job. Sa Book of Job, isa si Elihu doon. At sabi nila, ang ibig sabihin daw ng pangalan ni Elihu, my God is He. Or, God is my helper. Sabi din po ng mga Bible scholars, Elihu is an appropriate name for someone who reveals God's connection to our human struggles. So siya po yung nagbe-bridge, di ba? Ito ang Diyos, ito tayo. Siya yung tumutulong na tumulay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tanong, bawat isa po sa atin dito ngayon, what are you struggling with today? Ano ang mga bumabagabag sa inyo sa mga nakarang araw?
Ano ang hindi nakakapagpatulog sa inyo? Will you please join me in prayer? Close your eyes, bow down your hands, and we will pray. Let's come to the Lord in prayer. Dear Heavenly Father, we commit to you this day. Give us wisdom as we study your word. Open our eyes that we may see the wonderful things in your law. We entrust to you our worries, fears, and doubts. You know our struggles. You know our weaknesses. We surrender all these things to you because we know that you are in control. We earnestly pray for your grace. We humbly ask for your mercy. We eagerly wait for your deliverance. And we pray that in all things we do, we may glorify your name. Amen. So nasabi ko kanina si Job. Let's review a little. Sino nga ba si Job? Ang pagkakilala natin kay Job ay he's a righteous man. Ba? Pinagyabang pa nga ni Lord kay Satanas, diba? Nakita mo ba ang aking anak na si Job? At si Satan, sabi niya, kaya ka lang naman mahal niyan kasi lahat na ng blessing sa mundo, diba? Kayamanan, kalakasan, blessed with a nice family, lahat na kay Job na. Kung sabi ni Satan, bigyan mo ko ng permiso na i-tempt si Job at sigurado ako, itatakwil ka niya. He will abandon you. Umayag ang Diyos at doon na nga nagsimula ang story ni Job. Unti-unti, di ba? Hindi nga unti-unti, sunod-sunod pala, sunod-sunod. Anong nawala? Nawalan si Job ng kabuhayan, nawalan ng pamilya, nagkaroon ng karamdaman, tapos yung sa tingin niya, katuwang o katulong niya panghabang buhay, yung asawa niya, anong ginawa? Di ba? Tinakwil si Job. At kaya si Job ay napatanong sa sarili niya, Lord, bakit ba nangyayari sa akin to? Diba? Bakit itong mga bagay na to, sunod-sunod na nangyayari sa akin? Hindi ko naman deserve to. So habang tinatanong niya yung sa kanyang sarili, dumating ang kanyang mga kaibigan, yung tatlo niyang kaibigan. At yung mga kaibigan na to, sinabi kay Job, nagkasala ka kasi, makasalanan ka, kaya ito ang nangyayari sa'yo. Ito ang parusa ng Diyos sa'yo. At yung mga kaibigan na yan, they are named Eliphaz, Bildad, Zophar. Itong tatlong ito, back and forth. Ilang round silang nagdedebate at yung po yung majority ng Book of Job, nandun yung kanilang sagutan o debatehan. At sa kanilang pagdedebate, doon po nag-reveal yung ating character. But before we go there, ito po, tanong ulit. And I want you to be very honest with me. Minsan po ba sa buhay nyo, or siguro hanggang ngayon, kayo ba ay naging isang Eliphaz, Bildad, o Zophar? Ang mahirap po kasi sa mundo natin ngayon, di ba? Hindi pa alam yung buong detalye, hindi pa alam yung buong storya, hinuhusgahan na. Ito yung tinatawag nating mga judger. Minsan po ba, nasabi nyo na rin sa ibang tao, sa isang tao, karma mo yan. Deserve. Diba? Minsan, sakit po natin yon. Sa pagtatapos po ng ating mahabang serye tungkol sa pagkakaibigan o biblical friendship, maraming pakita sa ating halimbawa ng mga tao, maraming mga examples ng characters kung saan ipinamalas nila ang biblical traits sa pagkakaroon ng biblical friends. Nandiyan yung kaibigan na tagapagtanggol, kaibigan na karamay sa gitna ng problema, kaibigan na hindi nang iiwan o hindi ka papabayaan. Pero si Elihu, yung po ating character, si Elihu kakaiba. At sa ating pong pag-aaral, makikita natin, bakit nga ba kakaiba si Elihu? Who is Elihu? Ang biblical example ng isang kaibigan ay matututunan natin sa kanya. Una, Elihu is a friend who listens quietly and sincerely. Quietly and sincerely. Sabi po sa Job 32 verses 11 to 12, I waited while you speak. I listened to your reasoning. While you were searching for words, I gave you my full attention. Sa napakaingay po ng mundo natin ngayon, madami tayong naririnig na boses, di po ba? Meron sa TV, meron sa Facebook, meron sa TikTok, meron sa radyo. Lahat sila sabay-sabay nating naririnig. Pero, sa tingin ko, ang nakakatakot sa lahat
hindi po yung pinakamaingay na nagsasalta na naririnig natin. Ang mas nakakatakot tingin ko ay yung bulong ng kaaway. Kapag tayo po ay nabulungan na ni Satanas, doon po tayo kabahan o matakot. What am I saying? Paano kung ang marinig mong bulong sa'yo ay okay lang yan? Wala namang nakakakita. Tuloy mo lang yan. Wala namang makakaalam. Ba? Kayo po ba ay nakakarinig ng mga ganitong klaseng bulong? Or, ito mas madaling marinig. Lahat naman ng tao ginagawa yan. Go lang. Ba? Tuloy mo lang yan. Pwede rin na, siguro maliit lang na kasalanan to. Tingnan natin. It's just a white lie or you're only doing it once. Diba? Maliit lang naman na kasalanan, diba? In our sad state of affairs today, the world speaks but nobody really listens. Pero hindi naman ito bago sa bawat isa sa atin. Noon pa man sakit na ng tao to, yung hindi makinig. Let's show a photo of the unsinkable. Alam natin lahat to? Alam natin lahat yung storya nito? Diba? Ayon po sa mga science scholars, isa sa mga rason bakit lumubog ang Titanic ay ito. Si Titanic daw po ay naka-receive ng multiple warnings, madami pong warnings about ice fields in the North Atlantic. At yung tao na in charge, yung radio operator, ay hindi ikonomika doon sa kapitan. Sabi dito, the last and most specific warning was not passed by senior radio operator Jack Phillips to Captain Smith. So bakit hindi pinasa? Ano ang nasa isip ng radio operator? Sabi nila, Jack Phillips, o yung radio operator, interpreted it as not urgent. It's not important. Binaliwala. Isinantabi. Hindi pinakinggan. Diba? Para po sa bawat isa sa atin ngayon, are there iceberg warnings that you have been ignoring? Ano pong ibig kong sabihin? Kamusta po ang ating mental health? Kamusta po ang ating physical health? Diba? May mga sumasakit-sakit na ba sa atin? Meron bang nag-shoot up na mga ang tawag dito, readings kapag tayo ay nagpalab? Yung mga relationships po natin, kamusta? Meron bang mga red flags na nakikita natin pero ini-ignore lang natin? Or personally, kamusta po ang ating quiet time kay Lord? Baka nakakaramdam na tayo ng pagtapik, pero okay lang. Is God trying to catch your attention but you just won't stop to listen? Diba? Sabi ko nga, madaming nagsasalta, madaming distractions, pero baka yung salita ng Diyos, o ang tinig ng Diyos, nahihirapan tayong marinig. Ang sinserong pakikinig ay isang napakahalagang katangian ng isang tunay na kaibigan. At hindi basta-basta lamang pakikinig. Balikan po natin yung text. Anong sabi dun sa text? I waited while you speak. Naka-underline po nung mga importanteng bagay. I listened to your reasoning. While you were searching for words, I gave you my full attention. Wait, listen, and be attentive. Again, ito po ay generalize ko na. Kasama na po ako dito. Ang problema sa atin, we are quick to interrupt. We are quick to judge. We immediately blurt out what we feel. Diba? Ito, naramdaman ko eh. Hindi lang yun, hindi lang verbal. Saan tayo pumupunta madalas? Diba? Post kagad yan. Diba? Post kagad, hashtag this. We do not give the other person our 100% attention. Ang intentions natin, pwedeng maganda, pero madalas, nakakasakit tayo ng ibang tao sa proseso. Madalas kami pong mag-asawa ay natatanong, Sly, paano kayo ni Macy pag kayo merong di pagkakaunawaan o pag nagtatalo sa bahay? Dahil pareho kayong abogado, madalas ba ganon? Ito po ang sagot ko. Wait. I wait my turn. Naghihintay ako ng turn ko kasi gusto kong kontrahin
lahat ng sinasabi niya laban sa akin. I listen. I'm listening because I want to hear loopholes in her reasoning. Saan siya nagkamali? Pakikinggan ko yun. And I am attentive. Yes, be attentive. I feel the anger and my desire to argue just to win my case. Tama po ba yun? Nakakahiya, di ba? Wait, listen, and be attentive. Pero kapag ginawa mo ito nang walang respeto, nang walang pagmamahal sa ibang tao, baliwala lahat. Diba? Because sometimes when we present our side, kapag gusto nating ipakita sa ibang tao ang ating nararamdaman at naiisip, we become so defensive that we can't accept a contrary view or opinion. Sa tingin natin, tayo lang tama, mali yung iba, mali yung kausap ko. And we forget to consider, again, our respect and love for the other person. So, let's go back. Ano yung first na katangian ni Job? A good friend listens quietly and sincerely. Pero sabi po ni Elihu, makikita natin sa account niya, a friend, he is a kind of friend who lovingly corrects by speaking the truth. Paki-underline po yung word na lovingly. Diba? So sa example ko kanina, kapag hindi po natin ginawa out of love, may problema po tayo doon. At ito na nga po, diba? Sabi ko kanina, ito si Job, ito yung tatlo niyang kaibigan, nagdidebate. Doon ngayon pumasok si Elihu. Sabi sa Job 32 verse 18. Ito na, nagsalita na si Elihu. Sabi ni Elihu, Imho, in my humble opinion, in my honest opinion, no, I will give my opinion because I have so much to say that I can't keep quiet. I am like a swollen wineskin and I will burst if I don't speak. So dahil punong-puno na siya ng katotohanan na gusto niyang sabihin, napilitan na siyang magsalita. In chapter 33, verses 8 to 12, eto na, tinuro na ni Elihu yung pagkakamali ni Job. Sabi niya dito, surely you have spoken in my hearing, and I have heard the sound of your words. You say, I am clean, without transgression. Ito po si Job ang nagsasalita nito I am clean without transgression. I am pure and there is no iniquity in me. Next. Behold, God finds occasions against me. He counts me as his enemy. He puts my feet in the stocks and watches all my path. Behold, in this you are not right. Para po mas ma-appreciate natin, kinuha ko po yung aking Pinoy version ng Bible. And let me read this to you. Same verse, 33 verses 8 to 12. At ito po yung pagkakasalin. Sabi po ni Elihu ito kay Job, ito ang narinig kong sinabi mo. Malinis ako at walang kasalanan. Pure at hindi gumagawa ng kasalanan. Hinahanapan lang ako ng Diyos ng dahilan para parusahan at itinuring ng isang kalaban. Ikinadena niya ang aking mga paa at bawat kilos ko ay binabantayan niya. Pero sagot ko sa iyo, Job, nagkamali ka sa mga sinabi mo. So this is Elihu confronting Job dahil dun sa mga mali na sinabi niya tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kung sabi natin kanina, yung storya ni Titanic ay storya ng hindi pakikinig. Etong susunod na storya natin, let's show the photo. This is the photo of the Challenger, isang rocket ship. Ito naman ay storya tungkol sa mga tao na hindi naman nagsalita, pero dapat magsalita. Ano po ang story ni Challenger? The day before the Challenger launch, in early 1986, ang mga engineers ng isang kumpanyang pinangalan ng Thiokol,
Sila po yung responsible sa pagpapagawa ng booster ng rocket ship na ito. Ay nabahala. Dahil ang forecast sa kinabukasan ay below freezing temperature. So ano naman kinalaman nun sa Challenger? Meron po kasing pyesa na tinatawag nilang O-ring sealant na hindi pa natetest below 12 degrees Celsius. Diba? Yung test below 11, hindi pa natetest. Pag bumagsak doon, ang posibilidad na mangyari, yung sealant o yung O-ring ay papalya. Magkakaproblema. So, dumating ang panahon, lumipas sa panahon, 12 hours on that day, nung launch. Nagsabi po yung mga engineers ng Thiokol, doon sa mga NASA personnel. Ito yung engineers, ito yung NASA na personnel. Meron pong mga boss sa taas nila, ha? Nag-usap. Sabi ng engineers o NASA, mayroon kaming problema dito. Pero ang NASA, sabi nila, hindi. Baliktarin nyo yung recommendation nyo. Tutuloy tayo. So, yung dalawa nag-uusap, di ba? Umakyat ngayon doon sa mga bossing. Sa mga bossing ng Thiokol. At nag-usap-usap yung management. Sabi nila, hindi. Engineers, i-reverse nyo yung recommendation nyo. Sundan natin yung mga NASA personnel. Tuloy tayo. So, reverse yung finding, tumuloy. On the day na magla-launch na, yung pong mga directors na to, directors naman ng NASA sa taas, from the Kennedy, Johnson, and Marshall Space Center, sinertify nila na, okay na ha? 100% okay na si Challenger. Certified, flight ready. Habang ginagawa nila yon, ano po ang ginawa ng mga engineers ng Thiokol? Ni isa sa kanila, walang nagsalita. They were afraid to speak. Bakit? Ito yung dahilan. Yung NASA po kasi, ilang beses nang na-postpone yung pag-flight na ito. So nakakahiya sa mga tao na i-postpone na naman. Diba? Iisipin, baka napaka-inefficient naman ng NASA. On the part of Thiokol, yung mga bossing ko na sinabi ko kanina, anong naging problema nila? Ang nasa isip, negosyo. Kasi pag hindi natin pinagbigyan si NASA ngayon, baka yung mga kontrata natin sa susunod, hindi na i-grant ni NASA. So because the NASA managers failed to hear what the engineers who were supposed to talk or supposed to speak up, hindi nagsalita. Ano po nangyari? Disaster. The Challenger disaster is a tragic example of failure in speaking up. Tayo madalas ganun din. Di po ba? Ayaw natin magsalita. Lalo na sa church, siguro. Bakit? Kasi siguro nakakahiya. Baka mamaya, ma-outcast ako pag ginawa ko yun. Diba? At madami pong nangyari sa atin ganyan. Or, magsalta ka man, diba? Pagchichismisan ka. May the story of Challenger be a story for us to learn and learn how to speak up and when to speak up. We must speak the truth, not a hint of truth, not half-truth, but the absolute truth. Pero tanungin niyo ako, baka mamaya, Kuya Sly, meron pa bang absolute truth ngayon sa panahon ngayon? Meron pa bang absolute truth? Yes. We have the Word of God. It is the absolute truth. Lahat po ng sinasabi sa Biblia, dahil sinabi ito sa Biblia, dapat natin itong panghawakan. Pag sinabi ng Bible na ang Diyos ay may buti, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, panghawakan natin ito. Dahil ito ang katotohanan. Because the Bible says, nothing can separate us from the love of God. We must believe it. It is true. Because Christ assured us that He is in full control when He said the words, do not worry, do not fear. We must believe it. Pero ang tanong, ano po ang ginagawa natin? What do? Madalas, we do the exact opposite. Diba? Yung kabaliktaran. We worry,
We panic out of fear. We take matters into our own hands. Anong nangyari? Disaster. Panghawakan po natin ang katotohanan. We must know the truth and we must speak the truth. A good friend is someone who lovingly corrects us when they speak the truth even when it hurts. Di ba po totoo naman, madalas yung katotohanan masakit. Diba? And this brings us to our last point. Si Elihu is a kind of friend who leads us humbly back to God. Sabi natin kanina, di ba? Si Elihu ang nagdala o nagpakilala muli o nagpakita ng ibang muka siguro na nawala sa paningin ni Job. At nawa, ang bawat isa sa atin, meron din ganong klaseng kaibigan. Or kung hindi man, ang bawat isa po sa atin ay ganon klaseng kaibigan. Kaya nga po, kung titingnan ninyo sa napakahabang series natin, bakit po ba ganon na lang ang emphasis ng ating leadership ni Pastor Saul tungkol sa biblical friendship? Dahil ang gusto po, ang desire ng Olgen, ang design ng Olgen, ang design ng church, ang bawat isa po sa atin magkaroon ng life group. Kung wala pa po kayong life group, huwag po kayong mahiyang lumapit. Nandito si Ate Beach, nandito ang mga staff. May listahan tayo dyan kung sino yung mga life group leaders at yung kanilang mga schedule. Kung saan po kumbinyente sa inyo, diba? Lapit lang po kayo. Welcome na welcome po ang bawat isa. At yun po ang emphasis, why are we doing this biblical friendship series? Again, to emphasize, ang bawat isa po dito dapat walang maiwan. Ang bawat isa dapat may life group. And this is open kahit po sa ating mga bisita. Kahit hindi pa po kayo member ng church, welcome po kayo. So let's go back. Sabi sa Job 34, verses 10 to 13. If any of you are smart, you will listen and learn that God, all-powerful, does what is right. God always treats everyone the way they deserve, and He is never unfair. He is never unfair. From the very beginning, God has been in control of all the world. Ito yung paalala ni Elihu kay Job. Kung anong pinagdadaanan mo, alam ng Diyos yan. Ang Diyos natin all-powerful. Diba? He is in full control. Ano pa? Sabi sa Job 37, verses 1 to 5 and 24, ito po. I am frightened and tremble all over when I hear the roaring voice of God in the thunder, and when I see His lightning flash across the sky. God's majestic voice thunders His commands, creating miracles too marvelous for us to understand. Ano po yung nangyayari dito? Si Elihu, sineset up niya na si Job. Sinasabi niya na Job, di ba? Pag tumingin ka ba sa labas, hindi mo ba nakikita ang handwriting or signature ng Diyos sa lahat ng mga bagay na magandang nakikita mo? Or pwedeng hindi maganda yan, pero dahil meron tayong Diyos na mabuti, may purpose sa lahat ng nangyayari. Sa 24, sabi niya, and so we humans fear God, because He shows no respect for those who are proud and think they know so much. So kung babalikan po natin ang story ni Job, papasok po ang humility. Kung sinasabi ni Job na wala akong kasalanan, righteous ako eh. Bakit nangyari sa akin to? Doon pa lamang, diba, nakapasok na ang kaaway. Dahil sinisisi ni Job si God, sinasabi niya na, kaaway mo ko. Diba? Pinaparusahan mo ko. May galit ka siguro sa akin. So because of that, doon na nagsalita si Elihu. Elihu thinks that Job has been wrong in some of what he said. Hindi naman lahat na sinabi ni Job mali. Pero nung time na si Job ay nagyabang na, there is pride, there is arrogance, doon na nag-fall si Job. Pero kung titingnan po natin, ano po ang character ni Elihu? Elihu never brag. He was never arrogant toward Job. Hindi siya nagyabang na, Job, mali ka eh, tama ako. Diba? Hindi niya pinagmalaki
na tama ang understanding ko at ikaw mali. Hindi po ganon. At malamang sa atin, tingin ko, yun yung kailangan natin matutunan din. When we speak the truth out of love and we point others to Christ, kailangan wala nung pointing finger na sabi ko sa'yo, mali ka eh. Diba? Kung nakinig ka sa akin, okay sana eh. Diba? Diba itong advice ko sa'yo? So kung tatanggalin natin yung ganong klaseng attitude toward others, mas magiging clear sa kanila yung picture between their struggles and God. Sabi po dito, there is grace in God's dealing with sinful people. As Elihu explains, but for those who suffer, ito yung binasa natin kanina, He delivers in their suffering. He speaks to them in their affliction. Elihu's role in this narrative, doon po sa storya ni Job, isn't to draw attention to himself. Hindi po nagbibida-bidahan dito si Elihu. Kung si Job po ang main actor, main character, si Elihu po, supporting actor lang. Diba? But, napaka-importante nung kanyang role. Bakit? He connects Job's struggles to God. Uulit-ulitin ko po yun. At dahil doon, anong nangyari? Nagsalita ang Diyos after Elihu. At tingin ko kulang o hindi kumpleto ang ating usapan dahil ang pinag-uusapan natin ay Book of Job kung hindi natin i-discuss ng kaunti ang patungkol sa suffering. Suffering. The theology of suffering. Ano po ba ito? Hindi naman siya napakahirap intindihin. Ang mahirap sa kanya, sa totoo lang, ano po? Mahirap kapag ikaw na ang dumadanas nito. Bakit? Ano po yung una? God reminds us that suffering is a complex and multifaceted experience that can have purposes beyond punishment. Kapag may nangyari sa atin na hindi maayos, kapag nangyari sa atin na hindi maganda, siguro instinct natin, Lord, di ba? Saan ba ako nagkulang sa'yo, di ba? Saan ba ako nagkamali? Nagsaserve naman ako sa church. Faithful naman ako sa tithes and offering, di ba? Andito ako every Sunday, uma-attend ako ng life group, di ba? Isipin natin, Lord, pinaparusahan mo ba ako? Pero sa story ni Job, pinaalala ni Elihu, hindi lahat ng suffering ay kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Pangalawa, God allows suffering in people's lives to teach them important lessons. Suffering can be used as a tool for refining and molding individuals. Kung babalikan po natin ang ating mga sarili, 5, 10 years ago, ano po yung ugali natin na paulit-ulit na nangyayari sa atin at nagsasuffer tayo dahil hindi natin mabago-bago? Meron ba? Ako madami. Yung pagiging impatient, yung pagiging madaling magalit, diba? Doon po ako dinidil palagi ng Panginoon. Diba? And over the years, diba, I have to surrender itong bagay na ito. Hindi po madali. Hindi madali. Pero ganon. God uses this para po i-correct ako, para i-correct tayo. Pangatlo, God wants people to turn their hearts back to Him. Again, it will all go back to God. To help them grow spiritually, it encourages us to seek spiritual growth and transformation sa gitna ng kaguluhan. Ba? Yung suffering hindi nandyan dahil nagsasuffer lang tayo. Again, diba? May purpose ang Panginoon. He's concerned about our spiritual growth. Pero more than that, He wants us to come back to Him. Diba sabi ko kanina, meron po bang mga iceberg warning sa buhay natin? Meron ba tayong naririnig na bulong? Hindi bulong ni Satanas. Pero baka Diyos na bumubulong sa atin, halika na anak, bumalik ka na. Diba? Sabi ni Pastor Fritz kanina, di ba? Yung kasalanan natin, wala na yan. Kung ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, ano mang tingin nating napakabigat na kasalanan natin sa Diyos, turn back to Him. We go back to God. And that is the gospel of Christ.
Hindi tayo panghihinaan, hindi tayo talunan. Dahil in Christ, we have victory. Ngayon, nagsalita si Elihu, ano po ang naging reaction ni Job? Curious ba kayo? Diba? Sabi ko kanina, si Job at yung tatlo niyang kaibigan, sasalta siya, sasagot yung isa, sasagutan naman si Job, magsasalta yung isa, sasagutan naman si Job. Back and forth. Debate nga diba? Pero nung si Elihu na nagsalita, si Job nanahimik. Si Job nakinig. Job listened silently to Elihu and then to God. Kung titingnan po natin ang ating Bibles, yung chapter kung saan natapos magsalita si Elihu, hindi na nagsalita si Job. Bakit? Ang Diyos na ang nagsalita. The rest of the chapter, si Lord na ang nagsasalita kay Job. At pinapamukha niya kay Job, diba? Kung anong klaseng Diyos siya at kung saan nagkamali si Job sa pagkakilala sa Kanya. There are no rebuttals from Job during Elihu's speech. This alone indicates Job has become wiser. Natuto na si Job. Elihu opens the door to Job's listening to God. Dahil napaalalahanan si Job, dahil merong isang tao na nag-correct lovingly kay Job. Nung si Elihu ay nagsabing, brother, sister, diba? Mali ka dyan, diba? Nagkakasala ka dyan, diba? Ito kasi ang sinasabi ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Bible. Nung sinabi ni Elihu yon, na-open na yung heart niya. Prepared na siya nung si God na ang nagsalta. Job does not try to argue with Elihu. Wala nang debate. Surrender. Nung isang gabi po, nagrarant yung isa sa mga anak ko tungkol sa kanyang school project. Sabi niya, nanay, tatay, I'm having a hard time with my group mates. They're not working. Ako na lang ang nagtatrabaho. Sila, naka-vacation mode na, ayaw magtrabaho. So sabi ni Macy, sabi niyong anak ko, parang mas okay, I think it would be better if my group mates were my close friends. Sabi ni Macy, di ba mas mahirap yun? Paano kung yung kaibigan mo, yun yung tamad? Paano kung yung kaibigan mo, yun yung hindi nagtatrabaho? Sabi nung anak ko, well, I'm not afraid to call them out because they will understand if they're really my friend. If they're really my friend. Tingnan po natin ang buhay ni Job. Ba? Nung nagsalita si Elihu, kahit na ito ay masakit, pero ito ay totoo. Si Job, hindi nagalit, hindi nagtampo, dahil naintindihan ni Job na para sa kanyang benefit, lahat ng sinabi ni Elihu. At tingin ko po, ito ang kailangan din nating matutunan na disiplina pagdating dito sa church. Madalas kasi, or minsan, kapag tayo naman ang nasa receiving end, kapag tayo ang napagsalitaan, kapag tayo ang napagsabihan ng katotohanan, ano nagiging reaction natin? Ay, hindi na muna ako mag-church. Hindi na muna ako attend ng life group. Unti-unti, di ba? Nababakante yung upuan. Unti-unti, di ba? Dumadalang yung pag-attend ng life group. Unti-unti, hindi mo na makikita sa church. Kapag tinext mo, sin zone ka na lang. Diba? Ang tumatanggap ng pagkakamali at ng correction, it's a sign of growth para sa bawat isa sa atin. Pero kung tayo ay full of pride, and if we are arrogant, na hindi, mali kayong lahat. Lahat ng sinasabi nyo is personal attack lang sa akin. Bahala kayo dyan. Diba? Kung ayaw nyo sa akin, hanap ako ng ibang church. Pero, diba? Ito na-discuss ni Kuya Alex to nung nag-sermon siya. Wala namang church na perfect. Yung lilipatan mong church, malamang ganun din. O baka mas malama pa. So, ano pong sinasabi ko dito? Yung pong attitude of humility, kailangan makita sa bawat isa sa atin. At wala pong exempt dito. Walang pastor, walang elder, walang kung sinong pinakamatandang miyembro dito, wala pong exempt. Ba? When people
call out the wrong things that we are doing, we have to seek the Lord's guidance. Tingnan natin, totoo ba ang sinasabi ng taong ito? Diba? Baka nga blindsided ako. Baka hindi ko nakikita yung mga pagkakamali ko. Tingin ko, dahil matagal ko nang ginagawa to, tama naman yan, okay lang yan. Baka na makakalimutan natin, diba? Baka nagkakasala tayo. Kaya mag-ingat. At isa po sa mga siguro highlight para ipakita na si Job ay naintindihan ang sinasabi ng Diyos at ni Elihu. Nasa chapter 42 as it ends. In chapter 42 verse 6, ito po ang sinabi niya. Job repented and he said, I despise myself and repent in dust and ashes. I despise myself. 42 verse 6. Basahin ko po sa Tagalog para mas ma-appreciate ninyo. Sabi ni Job dito, kaya po ngayon, hiyang-hiya ako sa aking sarili. Sa lupa at abo, ako'y nauupo dahil sa pagsisisi. Si Job na nagsalita ng kung ano-ano, diba? Dahil sa kanyang posibleng pinagdaraanan, dahil sa kanyang emosyon, at lahat-lahat na, pagsamahin na natin, lahat na ng kasamaan o malas sa buhay, lahat ng suffering, pinagdaanan na. Diba? At that point, nakapagsabi siya ng hindi maganda tungkol sa Panginoon. Pero sa dulo, because of Elihu, dahil sa katotohanan na ginawa ni Elihu bilang isang kaibigan, si Job nagsisi. At nawa, ang bawat isa po sa atin, maging reminder na we can be an Elihu to somebody who is in need. At ito po yung challenge natin. And I don't want this to be only a challenge, but I want this to be a prayer. So, please close your eyes and let me pray for you. Tayo po yung manalangin. Lord, we pray that you give us encouragement. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to be an encouragement to those who are suffering. Madami po kaming kilala. Marahil itong aming mga kaibigan, kasama sa opisina, kasama sa school, or aming pamilya, that they are suffering right now, and they are questioning your justice, or even doubting your love. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging encouragement to them. Na kami ang maging mukha ninyo, Panginoon, para ipakita ang inyong pagmamahal. And we also pray, Lord, for patience. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging patient sa mga taong ito para pakinggan ang kanilang mga hinanakit sa buhay. Help us to be sensitive to their heartaches, to their disappointments, lalong-lalo na ang mga disappointment nila sa inyo, Panginoon, without judging them. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makinig sincerely and quietly without prejudging or judging these people. At amin pong dalangin higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo po kami ng grace, give us your power, na makapagsalita, and even courage, na makapagsalita ng katotohanan. Help us to deal with them truthfully and tell them truthfully about God's justice and love. At lahat po ito ay aming dalangin na sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo as we come to the Lord in response to the message for us. Let us draw near close to God and really experience yung in-extend po niyang friendship sa atin. Draw me close to you. Let me go. I lay it all down again.
my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. We all sing, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. We draw close to you, God. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, oh God. Help me find a way, bring me back to you. We all sing, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Well, Jen, please receive God's blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Amen.